Ito na talagang pinakamasarap na bibingka na natikman ko. Napaka-moist, very fluffy, cheesy, bibingka ang ating gagawin. Tara, simulan na natin. Sa reseping ito gagamit tayo ng isang pirasong niyog. Iyak lang natin ito at isave natin ang juice for later use. At sa prosesong ito, hindi natin tukod-kurin. Ito yung other option or kung walang available, na pangkudkod sa atin. At dito tinanggal ko lang yung meat ng niyog. Uulitin lang natin hanggang sa matapos nating matanggal lahat. Ito na after a few minutes, natanggalan natin lahat ang meat nito. Gagamit tayo dito ng blender. At i-blend natin dito ang tinanggal natin na laman ng ating niyog. At yung juice ng niyog na sinave natin kanina, gagamitin natin ito sa pag-blend para madali lang ang pag-blend nito. Just a few minutes, ito na napino na natin ang laman ng niyog. Pwede nang pigaan ito. O diba, kahit walang available na pangkudkod, pwede na tayong makagata. At mas best ang prosesong ito kasi napakapino ng sapal nito. Sa reseping ito, gagamit tayo dito ng 250 grams of pancake mix. Maya na brand po ang aking ginamit. Nag-melt tayo dito ng 1 tablespoon of butter. Mag-add tayo ng 3/4 cup of glutinous rice flour at 1/2 tablespoon of baking powder, 2 tablespoon of brown sugar, 1 cup of coconut milk, at 1 large egg. Mix lang natin para ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Ito na, ready ng ating mixture para ating lutuin. But before that, ready muna natin ang ating cheese na gagamitin. Ito lang ang available sa akin. Gumamit ako dito ng Arla Kid Stick cheese. At saka ang ating isang pirasong salted egg. I-slice lang natin ito ng katamtamang laki lamang. Nagdagdag sarap ito at linamnam ng ating bibingka. Nagline lang ako ng dahon ng saging sa ating pan at nilagyan ko ng ating mixture, yung katamtamang dami lamang. Tinakpan ko ito hanggang sa maluto. Pagkatapos i-flip naman natin ang kabilang bahagi nito na nilagyan natin ng dahon ng saging din. Lutuin lang natin ito hanggang sa mag-brown yung kabilang bahagi nito. O diba, bibingkang-bibingka talaga at ang sarap tingnan kahit hindi pa tayo naglagay ng toppings. Mas papasarapin pa natin ito. Mag-add na tayo dito ng Arla Kid Stick cheese. At saka ang ating salted egg. Mag-add na katamtamang dami lamang. Cover lang natin ito hanggang sa mag-melt yung cheese natin sa ibabaw. At madalang talagang ma-melt ang Arla Kid Stick cheese. Kaya ito na in less than a minute, nag-melt ng cheese natin. At masarap pa natin itong mapapasarap kung mag-add tayo ng grated cheddar cheese. Mas madaming cheese, mas masaya at mas masarap. Napakasarap tingnan, very cheesy at ang bango pa. Bibingkang-bibingka talaga ang lasa. Ito na, ready to serve na ating napakasarap, moist, cheesy bibingka sa kawali. Kainan na! Slice na natin at excited na tayong tikman ito. Napakasarap, very moist, cheesy, at bibingkang-bibingka talaga ang lasa. Kaya ano pang iniintay nyo? Para makapagluto na din kayo ng paborito nyong bibingka. Ayan lang po. Salamat sa iyong panonood at sa walang sawa nyong suporta. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye!